Thank you, Holy Spirit. We put our trust in you, God. Sa iyo lang kami, Panginoon, nagtitiwala. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagmumula ang aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo nagmumula ang aming pong lakas. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Purihin kang lubos, O Diyos. Salamat sa kalayaan na binigay niyo po sa amin na kami makapagpuri po sa inyo. Salamat, O God, din sa bawat lalaki at babae, bata matanda na dinala niyo sa lugar na ito para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa aming pong lubos na paglapit, humingi po kami ng tawad sa inyo sa kasalanang nagawa namin, naisip at sinalita, sinadyang bagay man o hindi. Lord, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. Lord God, idamit niyo po sa amin ang damit na yung katwiran. And Father Heart God, hayaan niyo po na malaya kayong kumilos sa aming pong kalagitnaan. As habang ang salita mo, Diyos, ay ipinapahayag. I pray, Father Heart God, bukas na puso, bukas na kaisipan, ang maghari sa lahat ng iyong mga anak na inuna ka, ang inunang yung kaharian at yung katwiran. Huwag mo hayaan, O Diyos, na ang salita mo hindi lang maintindihan, kundi ma-absorb nila ito at ito, O Diyos, ay kanila po may kapamuhay. Father God, protect all our brethren who are still on their way here, Panginoon, and bless all our members, O God, na ngayon ay nanonood online sa different parts of the world. Thank you so much. O God, we give you honor and we give you thanks in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and Amen and Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? O, J1 Culture, sabay-sabay natin ihayag. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. J1 Culture. Good morning. Thank you again sa mga prayers po ninyo. 3 weeks po na hindi po nyo nakita ang inyo pong Apostle Art. At thank you sa mga prayers sapagkat ang mission po namin una sa Singapore, ito po nakaraang March, ay very fruitful. Nag-concert po ang inyong pong lingkod at with anniversary celebration doon, and the Lord is making our church getting bigger and bigger for the glory of the living God. Then from Singapore, ay 1 day lang po kami dito. Pumunta naman po kami ng Amerika at nag-celebrate po tayo ng ating church na celebration sa J1 Monterey sa California po yon. Then after that, ay napapunta po kami ng Hawaii for 3 days. Then balik po ulit sa California sa LA naman. Ang Diyos ay mabuti sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay patuloy niyang ipinapakita sa napakaraming mga tao that truly our God is alive. Amen? Praise God. And of course, sa ating pong every Saturday na healing crusade po dito, marami pong pinapagaling ang ating Diyos na buhay. Yes. Every Saturday po yon. Maski wala po ang inyo pong lingkod dito, lahat ng mga pastors po natin ay may kakaibang anointing, kapangyarihan para magpagaling ng mga may sakit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya salamat sa inyo pong patuloy na pananalangin. And this coming Thursday and Friday, at that would be start ng April 3 and 4. Pagkatapos noon ay 7 to 11
ay meron po tayo ditong Healing Crusade. Gabi-gabi po yun. At abangan nyo po yun, hindi lang abangan, kundi pumunta po kayo, imbitahan nyo na ang marami nyo mga kaibigan na nangangailangan ng panalangin. I believe God will perform signs and wonders and miracles. Praise God. Kaya I'm always excited for this. Are you excited? Yun po ginagawa lang po natin every year. Every year po yun. Kaya umanda po tayo sa ating pong nalalapit na krusada pong yun. And of course, by the way, after ng ating pong communion ay mag-stay po kayo for at least 5 minutes. Then, mayroon po akong mga bagay na sasabihin po sa inyo. After the benediction, at least 5 minutes, you will stay. Okay? So now this time, are you ready to hear the Word of God? Okay. Ang ating pong topic po ngayon ay stay delivered. Ano yung stay delivered, Bishop Art? Pag sinabi po natin stay delivered, manatiling malaya. Ibig sabihin ng malaya, hindi malayang gumawa ng kasalanan, hindi malayang gumawa ng anumang mga kalukuhan, kundi malaya sa gawa ng kaaway. Ibig sabihin, walang kapangyarihan ang dyablo sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit? Dahil para sa inyo pong kaalaman, ang ating pong kaaway, wala iba kundi si Satanas. Siya po ang kaaway ng ating pong Diyos. Pero more than 2,000 years ago, natalo na po si Satanas. Nung si Jesus Christ po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, natigil sa kanyang sariwang dugo, namatay, inilibing at muling nabuhay. At yan ngayon, pinadala niya ang Holy Spirit sa kanya pong mga lingkod. Kaya ang bawat tao na na-born again, siya po'y nagtataglay ng Holy Spirit. At yung mga tao na pinapahirapan ni Satanas, pinapahirapan ng masamang espiritu, sila po ay kailangan mapalaya. At kung sila po ay napalaya na, kailangan nilang manatiling malaya. Okay? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ka manatiling malaya, manatiling malusog, manatiling strong, manatiling masaya, manatiling masagana, manatiling mapagtagumpay. Sinong gustong manatiling nagtatagumpay? Okay, amen. Okay, now, how to maintain your deliverance and walk in freedom? Yan po yung question ngayon. How to maintain your deliverance and walk in freedom? Paano mo mapapanatiling ikaw ay malaya at ikaw ay lumalakad na mayroon pong kalayaan? In the book of John, chapter 8, verse 36, ang sabi niya, "So if the Son sets you free, you are truly free." Ang pinalaya ng ating pong Panginoon Kristo ay tunay na malaya na. Okay? Now, mula nung ikaw ay na-born again, mula nung ikay nakakilala kay Jesus, mula nung ikay tumanggap kay Kristo, pumasok ang Holy Spirit sa iyo. At ang tawag sa iyo ngayon ay anak ng Diyos. Kaya na-born again ka. At alam natin sa Bible na kapag ang tao po ay hindi na-born again, ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Sino na ngayon dito mga born again na? Okay, bilang mga born again Christian, hindi ka na isang ordinaryong mamamayan. You are an extraordinary person. Bakit? Meron kang Holy Spirit. At yan ang reason kung bakit nagsimula na namumuhay ka ng may kabanalan. Hindi po makakaranas ng kabanalan ang isang tao hanggat wala sa kanya ang Holy Spirit. Naalala niyo po yung tinanong ako na isa pong politician? Ang sabi niya sa akin dito sa aking opisina, Bishop Art, paano ba maging banal? Ang ganda po ng kanya pong tanong.
Ang sabi ko sa kanya, simple lang. Ang kabanalan ay hindi ginagawa ng isang tao hanggat wala sa kanya ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang magpapabanal sa buhay ng tao. At ito lamang ay mararanasan ng tao na magkaroon ng kabanalan hanggat siya nagpapasakop sa Holy Spirit. Now, kayang sabi ko sa kanya, tanggapin mo si Jesucristo, papasok ang Holy Spirit sa iyo, at yon ang tutulong sa iyo na lumaban sa lahat ng uri ng kasalanan at sa lahat ng uri ng anumang sumpa ng kaaway. Kaya, ang magpapalaya lang talaga sa buhay ng tao, walang iba kundi si Jesucristo. Hindi po ang anting-anting, hindi po ang kapwa mo, hindi po ang kayamanan mo ang magpapalaya sa iyo. It's the Holy Spirit in Jesus' name. Kaya wala tayong ibang itinatas po dito kundi si Jesucristo lamang. Are you with me? Okay, now, when God delivers a person from bondage, whether spiritual, emotional, or physical, it is very important to stay free. Say, stay free. Manatili kang malaya. Hindi yung manatili kang malayang gumawa ng kasalanan. No, lahat ng tao na namumuhay sa kasalanan, ibig sabihin, control ng kasalanan. Ang tao na namumuhay sa bisyo ng alak, control siya ng alak. Napansin ninyo, example lang po yan. Ang tao na lasinggero, siya po ay lagi maghanap ng alak. Kasi, yun ang kumokontrol sa kanya. Okay. Another thing, ang tao na nagsusugal, yun ay lagi maghahanap ng sugal. Bakit? Control siya ng greediness. Dahil gusto ni Satanas na maghirap ang isang tao. Wala pong yumamang sugarol, kundi ang yumayaman lamang ay ang mga nagpapasugal. Ano pa? Kung ikay naninigarilyo at hindi mo ito mapigilan, meaning to say, you are under control by nicotine. Kung ikaw naman ay namumuhay sa kalaswaan, you are under control by lust. So lahat ng kumukontrol sa buhay mo na hindi mo pa mapaglabanan, yun po ang dapat na mawala sa buhay mo at makakawala ka lang kapag nagpasakop ka sa Panginoong Jesucristo. That's why it is very important to stay free. Kaya kung malaya ka na born again ka, na bago ang buhay mo, naalala ko tuloy yung sabi ni Governor J. Nandito po si Governor J. Okay? Governor J. Ilagan. Alam nyo, naranasan niya kung paano siya maborn again sa kulungan. Naranasan niya kung paano makawala sa tanikala ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya't lagi niyang sinasabi, hindi niya pwede ipagpalit ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay ng anumang bagay. Kaya pala, ang taong malaya na, gusto niya na mananatiling malaya sa lahat ng uri ng sumpa at gusto lang niyang mabuhay sa ikalulugod ng ating Diyos na buhay at sa ikagagalak ng maraming mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga patutuo. Kaya mula nung nakilala ko si Lord, maniwala po kayo sa pagiging sugarol, manginginom ng alak, pagiging drugista at pusher. Kaya pala hindi ko mapigilan ng mga ganun bagay sa buhay ko dati. Ako ay under the bondage. Meaning to say, kinokontrol nila ako. Pero nung nakilala ko si Jesus, na born again po ako, God set me free. Yan ang reason kung bakit nandito ako, nandiyan kayo, na born again kayo. Dati na ikaw ay laging
malaswang magsalita. Dati ang isip mo ay pawampangit. Bawat pananalita mo, pangit. Pero nung nakilala mo si Jesus, ayaw mo na ang pangit na buhay. Ang gusto mo lagi ay magandang buhay. That's why we need to experience complete freedom. But many people experience temporary deliverance. Maraming mga tao nakaranas ng temporary lang na kalayaan, only to fall back into oppression because they do not guard their freedom. Sabi mo nga sa katabi mo, guard your freedom. Come on. Guard your freedom. Alagaan mo ang kalayaan mo. Huwag ka nang bumalik sa kulungan. Anong ibig sabihin? Lahat ng tao na nakakulong sa bisyo, sila ay alipin nito. Alam nyo, mayroon bang tao na nakakulong na kaya niyang sirain ang kulungan? No. Kailangan lamang siya makalaya doon. Kung siya ay naparusahan, siya ay ikukulong. Mananatili lang siya doon hanggang sa mabayaran niya yung kanyang ginawang kasalanan. Gusto ko malaman nyo ngayon na yung mga taong yon, kailangan mayroong tumubos sa kanila. Dati tayo po na makasalanan, ang tawag po sa atin ay aguraso. Ibig sabihin ng aguraso, nasa tanikalan ng kasalanan. Now, may tumubos po sa atin. Ang tumubos sa atin ay ang dugo ni Jesucristo. Pumunta si Kristo dito sa mundo, nagkatawang tao, natigis ang kanyang sariwang dugo na sinapako sa krus ng Kalbaryo. Ang purpose po noon, para tubusin ka sa kamay ng dyablo. Kaya nung tinubos ka na niya, ang tawag po doon ay exaguraso. Inalis ka niya sa kulungan, malaya ka na. Exaguraso ang tawag po doon sa Greek word. At nung ikaw ngayon ay naglilingkod na sa Kanya, ay tinawag po itong lotro. Ibig sabihin, wala ka na sa lugar ng kulungan, wala ka na doon sa area na yon, ikaw ay malayang malaya na. Lotro ang tawag po doon. That's why maraming mga tao religious but not righteous sa panahong ito. May mga taong maka-Diyos pero nananatili sa kanila ang mga bisyo. Please, I just want to let you know, being a religious, it doesn't really mean you are a Christian. Hindi porke maka-Diyos ka, ay Kristiyano ka. No. Ang pagiging Kristiyano ay tunay na sinusunod ang salita ng Diyos, na born again ka, kaya nga Christian. Sabi natin muli, Christian. Ang Christian ay galing sa salitang Christ. I-A-N. Christian, Christ, I-A-N. Christ plus I-A-N, Christian. Ibig sabihin po, nung tinanggap mo si Kristo, I am new. Ako'y nabago na. O, sino nabago na nung tinanggap niya si Kristo? Okay. Okay, now, nung tinanggal ngayon si Christ doon sa word na Christian, meaning, yung naiwan na I-A-N ay I am nothing. Kaya nga, I am nothing apart from Christ. Kaya kailangan ng lahat ng tao para mabago po sila ang Panginoong Jesucristo. Aliwanag? Okay, now, paano natin ngayon aalagaan ang ating kalayaan? Pag na-born again ka, una na dapat mong gawin, guard your heart and mind. Alagaan mo ang puso mo at ang isip mo. Alam mo ba kung bakit? Ang sabi ng Proverbs, chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart. Alagaan mo daw ang puso mo. For everything you do flows from it. Lahat pala ng ginagawa natin, mga kapatid, sa puso nang gagaling.
Ito pala yun. Kaya alagaan mo ang puso mo. Napansin mo, pag galit na galit ka, ang isang taong galit na galit, nakakapagsalita ng pangit, tapos inaatake sa puso. Tingnan mo din ang tao mapagmahal. Ang tao mapagmahal, ang puso niya, masayahin, mabait sa kanya pong kapwa. Kaya nga, guard your heart. Ang kalabitin mo katabi mo, guard your heart, brother. Guard your heart, sister. Walang mapapala ang tao na butangero. Walang mapapala ang isang tao na mainitin ang ulo. Kaya ang tawag sa mga tao mainitin ang ulo, high-bloodin. Nako, kaya alagaan mo ang puso mo. Hayaan mo na ang puso mo'y mapuno ng pag-ibig. At ang magbibigay lamang ng pag-ibig sa puso mo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, that's why ang deliverance is not just about removing evil spirits sa buhay mo. It is about keeping your heart pure, filled with God's presence. Kaya po kung napalaya ka na, napaalis natin yung demonyo sa buhay mo, alagaan mo na yung puso mo. Panatiliin mo. Keeping your heart pure, filled with God's presence. Kasi maraming mga tao ngayon na nakalaya, pero ang kanila pong kaisipan, emosyon, ay hindi po kompletong na-renew. Nanatili po sila na depressed. Kaya many people get delivered but allow old habits. Kita nyo, nung na-born again na ang tao, minsan inaalaw pa rin nila yung kanilang lumang pagkatao, yung kanilang lumang bisyo. Hindi. 2 Corinthians 5:17, ang sabi niya, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, siya pawang bago na. Kaya again, sabi mo ulit sa kaliwat kanan mo, stay delivered. Guard your heart. Yan. Kaya guard your heart and mind. Okay. Now, mayroong example po dito. Yung mga Israelita sa Bible, sila inalis na ng Diyos doon sa Egypt. Pero alam niyo ba, nung sila nasa wilderness na, papunta na sila sa promised land, ang titigas ng ulo, gustong-gustong bumalik sa Egypt. Papunta na nga sa promised land, na ang promised land ay full of milk and honey, pero itong mga taong to, gustong bumalik sa Egypt, gusto nilang maging alipin, kasi doon daw maraming pagkaing sibuyas. Marami daw bawang. Masarap daw ang pagkain. Ang titigas ng ulo. At lagi nilang iniisip, yung dati nilang buhay sa Egypt. Hindi man lang nila naisip, kaya sila inalis ng Diyos sa Ehipto, ayaw na ng Diyos na sila'y maging alipin ng mga Egyptian. At sila dapat na makaroon na ng kalayaan sa bagong lupain. Mga minamahal, lahat ng nagreklamo kay Moses, at lagi nilang sinasabi, gusto nilang bumalik sa Egypt, hindi nakarating sa promised land, namatay lahat. Sabi mo sa katabi, hala ka. Huwag mo nang balikan ang bisyo mo. Huwag mo nang balikan ang nakaraan mo. Kasi bakit ganon? Hindi ko mapigilan magsugal. Makinig po kayo. Ang dami po ngayon tukso sa online gambling. Ang dami po ngayong kabataan at mga professionals nakabaon sa utang dahil po sa online gambling. Bakit? Gustong bumawi. Kaya nga online, computerized.
Mananalo ka ba doon? May mga ilan lumapit sa akin na mga kabataan, mga professionals, umiiyak. Bakit nakabaon sa utang? Dahil po sa online na loan. Dahil sa online gambling. Pwede ba huwag na kayong bumalik doon? Manginginom ka ba? Sisirain mo lang ang katawan mo. Magsusugal ka? Sayang, masisira ang buhay mo at ng pamilya mo. Uminom ka ng, naninigarilyo ka, nagdodroga ka, tama na. Si Kristo na ang sundin mo. Paniwala ka, sasaya ang buhay mo at ng pamilya mo. Say hallelujah! So again, huwag babalik sa dati. Pag bumalik kayo sa dati at inabot kayo ng kamatayan, impyerno ang pupuntahan mo. O pangalawa, na dapat mong gawin para manatili kang malaya, keep the door shut to the enemy. Keep the door shut to the enemy. Hayaan mo na manatiling sarado ang pintuan ng dyablo. Okay? Ang ibig sabihin ng the door of the enemy, huwag mong bubuksan ang puso mo sa mga masamang bagay. Kaya, keep the door shut to the enemy. Ephesians chapter 4, verse 27. Tingnan niyo mabuti ito. Magsulat po kayo. Mahalaga po ito. Ano sabi niya? Do not give the devil a foothold. Alam niyo ba kung ano ang nagiging pintuan ng dyablo sa buhay ng tao? Mga minamahal, sabi niya dito, pag magagalit ka, huwag kang magkakasala. Huwag mong hayaan daw lumubog ang araw na hindi ka pa nagpapatawad. Do not give the devil the footholds. So, ang pintuan pala ng dyablo sa buhay mo at buhay ko, walang iba kundi ay ang kasalanan. Kaya, please, panatiliin sarado sa gawa ng kaaway ang puso mo. Habang ikinamumuhay ng may kabanalan, ikaw ay well protected from the enemy. You understand? Kaya nga, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng puwang ang dyablo sa buhay mo. Kaya, ang demons ay lagi naghahanap ng masisila. Gustong-gustong pumasok yan sa buhay ng marami mga tao. Kaya nga, ang sabi ng Peter chapter 5, verse 8, Satan is like a roaring lion looking someone to devour. Si Satanas daw ay parang leon na umatungal, naghahanap ng masisila. Are you still with me? Kaya sabi niya dito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kaya, huwag mong hayaan na masila ka. Okay? Are you still with me? No. So, how to shut the door? Ito ngayon ang question. Paano po natin pananatiliin isarado ang pintuan ng dyablo? Ang pintuan para hindi makapasok ang dyablo. Okay. Renounce sin completely. Say it again. Renounce sin completely. Itakwil mo ang kasalanan. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. As we read that, ang sabi nga ng Bible, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Halaka. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kaya kapag nandiyan si Jesus sa puso mo, yan ang tutulong sa iyo para wasakin ang gawa ng dyablo.
Alam niyo mga minamahal, wherever I go around the globe, ang dami po nagpapapray over at sa biyaya ng Diyos, lumalaya po sila. Kaya, renounce sin completely. Itakwil mo ang kasalanan sa buhay mo. Everybody say, I hate sin. Pag galit ka sa kasalanan, lalayo siya sa buhay mo. Hindi po yung kakanta ka ng, O tukso, layuan mo ako. Kaya nga tukso, ang tukso palapit ng palapit. Ikaw ang magsarado ng iyong pintuan para huwag makapasok ang dyablo sa buhay mo. Parang natutulog na yata ang mga... Oy, excited pa ba kayo? Yes, renounce completely. Renounce sin completely. Pangalawa, break ungodly soul ties with past relationship and influence. Sirain mo daw po yung mga makamundo na relasyon. Baka ngayon may karelasyon kayo at namumuhay kayo sa kasalanan. Anong klase relasyon? Ano mang relasyon mo sa alak, relasyon mo sa babae, relasyon mo sa lalaki, na hindi mo kaano-ano at namumuhay kayo sa kasalanan, break it! Kaya nga, break ungodly soul ties. Alam niyo, natutuwa po ako sa Amerika kay Donald Trump, sa president ng Amerika. Anong sinabi niya? 2 lang ang kasarian. Lalaki at babae lang. At ang sino man, doktor na mag-oopera para gawing babae yung lalaki, kakasuhan. Bakit? Dahil nakalagay sa Biblia, 2 lang ang uri ng tao, lalaki at babae. Paano kung tomboy? Hindi rin pwedeng magpalagay ng pamalo. Alam nyo, sa totoo lamang mga minamahal, ang dami po natin mga members na nakalaya na po sa homosexuality. Why? Ang pwede lang magpalaya sa taong mga homosexual, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Yes, that's why break ungodly soul ties. Oh, kung nambababay ka, kung nanlalaki ka, maging kontento ka sa iyong asawa. Ba't tumahimik po kayo? Yes. Oh, pangatlo, destroy cursed object and occult items. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 7, verse 26, wasakin daw po natin yan. Huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan at ay sinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Kaya nga Diyos-Diyosan, pag may Diyos-Diyosan ka sa bahay, you are under the curse. Bakit? Kasi yun ang sasambahin mo, hindi tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos, yung gumawa ng langit at ng lupa, hindi mo siya nakikita, pero siya yung nandiyan dyan na sumusuporta sa buhay mo, na nagbibigay ng hininga ng buhay mo. Yan ang tunay na Diyos. Kaya nga, tunay na Diyos. Yun naman Diyos-Diyosan, ibig sabihin, kunwa-kunwari, kaya nga Diyos-Diyosan. Di ba like kung sinasabi? Kotse-kotsehan. Makakasakay ba sa kotse-kotsehan? Makakasakay ka ba sa kunwa-kunwaring aso? O kay kunwa-kunwaring kabayo? Kunwa-kunwaring bahay? Yan ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Kunwa-kunwaring Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa puso ng tao na tumatanggap sa Kanya. Say hallelujah! Oh, baka may mga anting-anting kayo.
Baka hanggang ngayon, meron pa rin kayo nagkakasabit na anting-anting at sinasabi mo, protector ko to. Tumahimik ka. Walang proteksyon ang anting-anting. Bakit? Ang anting-anting ay isang uri ng Diyos-Diyosan, kaya yan ay huwag mong paghariin sa buhay mo. Sapat na ang Holy Spirit na lumulukob sa buhay mo na nagbibigay ng buhay. Kaya, remove all of those in your life. Ang tawag po doon ay curse. You are under the curse kapag ikaw ay mayroon pong anting-anting. Everybody say Jesus. Kaya ang sabi ng Biblia, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dili magsasabi na si Jesus ang ating Panginoon. Kaya destroy all of this. Are you still with me? Okay, so that's how to shut the door. Renounce complete sin, break ungodly soul tie, destroy, curse, object, and occult items. Pangatlo, na dapat mo ito makita, makinig kayo mabuti, ang hangarin lagi ninyo pong Apostle Bishop Art, gumanda ang buhay nyo, magtagumpay kayo sa lahat ng inyong mga hangarin. So pangatlo, fill your heart with the Holy Spirit. Punuin mo lagi, mapuspos ka lagi ng banal na Espiritu Santo. Maniwala kayo, kapag ikaw ay laging puspos ng Holy Spirit, ikaw ay lagi pong nagtatagumpay. Say hallelujah. Nakalagay yan sa Ephesians chapter 5, verse 18. Anong sabi niya? Be filled with the Spirit. Huwag ka daw mag-inom. Basahin natin yung buo. Ang sabi niya doon, don't be filled with wine. O Tagalog, huwag kayong mag-uwi ng anumang bagay na Ephesians. Ang sabi niya doon, Ephesians chapter 5, verse 18. Ang sabi niya doon na, huwag kayong mapuspos ng alak. Okay? Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip, ay dapat mapuspos ng Holy Spirit. Saan ka nakakita? Lahat ng lasenggo, wala nang inisip kundi pang sarili at misan ay gulo. Sinisiran ng alak. Sabi nga ng Hosea chapter 4, verse 10 and 11, the new wine and the old wine will destroy your mind. Ang alak at pati ng bagong alak nakakasira ng pangunawa. Basahin natin. Ang sabi ng verse 11, ang alak, lumaman o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sabi ng verse 11. Kaya ang dami ngayon sira ang buhay dahil po sa alak. May kausap pa ako? Kaya deliverance is not just about casting out demons. It's about letting the Holy Spirit in. Kaya mamaya magpipray tayo, Lord, fill me with your Holy Spirit. At alam niyo kung anong sikreto? Araw-araw, lagi mong hilingin yon sa Diyos. Lord, gabayan niyo po ako lagi ng Banal Espiritu Santo, Panginoon. Tulungan niyo ako mabuhay ng may kabanalan. A life full of Spirit leaves no room for darkness. Ang tao daw po na puno ng Holy Spirit, wala daw pong puwang ang kadiliman sa buhay niya. Palapakan natin ang Panginoon. Kanalala ko sa Bible, meron pong 10 virgin. Doon po sa Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Pero isa-summarize ko po ito. Alam niyo yung 10 virgin? Sila po ay sasalubong sa lalaking ikakasal. Yung 5, nagdala ng extra oil. Yung 5, hindi nagdala. Nung nabalam ang dating ng lalaki ikakasal nung gabi, sila lahat ay nakatulog. Nung sila ngayon ay nakarinig ng tinig na, salubungin na ninyo ang lalaki ikakasal. Sila ay biglang nagbangunan, sinindian ang kanilang pong mga lampara.
yung pong 5 hangal, wala, naubusan na ng langis. Doon sa 5 namang matatalino, nagliliyab ang kanilang mga lampara. Humihingi yung 5 hangal sa matatalino. Pahingi naman ng kunting langis para makasalubong din kami. Ang sabi ng 5 matatalino, hindi pwede, baka maubusan din kami, pumunta muna kayo sa bilihan para kayo ay magkaroon. Umalis yung 5, bumili ng langis. Pero yung 5 na matatalino, binuksan na kaagad ng lalaki ikakasal ang pintuan at pinapasok sila. Nung dumating ngayon ang 5 hangal, kumakatok sila. Panginoon, buksan mo po ang pintuan, nandito po kami. Sabi po ng lalaki ikakasal, sorry, all circuits are busy now. Sorry, hindi na sila pinapasok. Bakit? Hangal. Mga minamahal, kailangan maging matalino po kayo. Kailangan laging puspos kayo ng Holy Spirit every day para handa sa anumang oras pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? By the way, ang Panginoong Hesukristo nang babalik muli at kukunin niya sa isang kisap mata ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. So, you have to fill your heart filled with the Holy Spirit. Yan po ang pangatlo para stay delivered kayo. Pangapat, stay in God's words and prayer. Manatili po kayo sa salita ng Diyos at pananalangin. Please, meditate the words of God day and night. Ang sabi ko sa aking anak, na si Gob J, pinapadalan ko yun ng mga verses. Pinapaalalahanan ko siya. Ang sabi niya, opo daddy, hindi po ako natutulog na hindi po nananalangin at hindi nagbabasa ng Bible. Yan ang governor ko. Nagbabasa ng Biblia at nananalangin. Kung siya marunong manalangin, kaya niyang ipag-pray ang probinsya ng Batangas sa ikapagtatagumpay ng mamamayan ng lalawigang ito. Bakit? Inabago ang kanyang buhay Kung nabago ang kanyang buhay, kaya din po niya na maging maimpluwensyahan ang buong lalawigan sa pagbabago ng buhay ng maraming tao. Paano ka sasabing magbago kayo kung ikaw mismo na leader ay hindi nagbabago? May kausap ako? Paano ka magsasabi na magbasa kayo ng Biblia kung ikaw mismong leader ay hindi nagbabasa ng Bible? Bakit si Donald Trump, President ng United States, lagi diyan dinideklara kung ano ang kahalagaan ng Biblia? It's because siya ay born-again Christian. Kaya pala siya very successful na businessman. May fear of the Lord po siya. Tandaan nyo ha, J1 family, ang ganda ng buhay ninyo dahil meron kayong Diyos na may gawa ng langit at ang lupa at Diyos na handang magpala ng buhay ninyo. That's why hindi ako naniniwala na mayroon pong JA1 na maghihirap na sumusunod sa Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, maganda ang iyong kinabukasan. Say hallelujah! Kaya very confident ako na bilang bishop ninyo, confident po ako na magsabing aasenso ang buhay ninyo. Bakit? Sinusunod ninyo ang aking itinuturong salita ng Diyos. Kapag sinunod niyo po ito, walang puwang ang kahirapan sa buhay ninyo. Ang kahirapan po pala ay sumpa. Ano yung sinabi ko? Sumpa ang kahirapan. So, sinong gusto makawala sa sumpa? Now, ang Biblia, ang sundin mo. Pag sinunod mo ito, una, sabi ng Diyos, ang taong tamad, huwag pakakainin. Kaya ibig sabihin pala, ang tamad ay nasa sumpa dahil siya ay nanatiling mahirap. Pero kapag isang tao, sinunod niya ang Biblia, ang taong masipag, giginhawa ang buhay, meaning to say, sumusunod siya sa Biblia. Ang tao pong yon, bibigyan siya ng Diyos ng extra energy, wisdom,
to manage their business, and they will live in amazing victory. Hallelujah! That's why ang dami pong mga Jewen family members sa paganda ng paganda ang kanilang buhay, nakawala na sila sa tanikala ng sumpa ng kahirapan at ngayon nag-e-enjoy ng amazing blessings and financial blessings nila. Say hallelujah! That's why sa Jewen family, lagi ako nagdideklara na ang north, south, east, west, money come! Blessings flow like a river that will never go dry. Kaya nga, stay in God's Word. That's the number 4. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night. Ang aklat na ito'y bulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo ang mga bagay na naroon. Then ang buhay mo ay aangat, giginhawa at magtatagumpay. Say yes. Yan ang sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Kaya nga, stay in God's Word and prayer. Bakit? Ang God's Word, ang Biblia, ang pinaka-manual of life at nandiyan ang daily instruction para mabuhay ka ng mayroong pagtatagumpay. Kaya, nung si Jesus Christ ay tinukso ni Satanas, Matthew chapter 4, verse 1 up to 11, ginamit lang ni Jesus Christ kay Satanas, nasusulat, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Then sinabi ni Satanas, gutom ka na, di ba? Gawin mo ang batong ito na maging tinapay. Pero ang sabi ni Jesus Christ, pinanlaban niya ay ang salita ng Diyos. Nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Si Satanas, gumamit din ng words of God, nasusulat din. Pag ikaw'y magpapakatihulog sa banging ito, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel at ikaw ay sasaluhin ng mga anghel at hindi ka masasaktan ng mga batong matalas. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat din, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Tapos sabi ni Satanas naman kay Jesus, nakikita mo ang kaharian na yan, ibibigay ko yan sa'yo pag ikaw ay luluhod sa akin at ako'y sasambahin mo. Sabi ni Jesucristo, nasusulat, sambahin mo lamang ang Panginoon mong Diyos. Anong ibig ko sabihin? Pinanlaban ni Jesus Christ ang words of God. Ang ipanlaban mo sa lahat ng uri ng tukso, words of God, at ikaw ay magtatagumpay. So, practical steps na dapat mong gawin. Meditate on God's Word daily. Ano raw? Say again, daily. Araw-araw ko magbasa ng Biblia. Okay? Pangalawa, pray in the Spirit. Lagi ka nagpipray. Nailayo ka sa anumang tukso. Nailayo ka sa anumang kapahamakan. At ipag-pray mo ang mga mahal mo sa buhay. Ipag-pray mo din ang mga Jewen family. Pangatlo, declare God's promises over your life. Lagi mong ideklara ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Anong mga pangako ng Diyos sa buhay mo? Ang mga pangako niya, example, you have victory in the name of Jesus. Kaya sasabihin mo, I have victory in the name of Jesus. I am wealthy, I am rich, I am strong. By the stripe of Jesus, I am healed. Sa pamamagitan ng latay ni Jesus, ako'y gumaling. Pinangako ng Diyos sa akin, ako'y magiging masagana. He will bless me, He will bless my businesses. Alam nyo, i-declare ang promises ni Lord. Kaya ito lang ang question ko. Anong i-declare mo kung hindi ka nagbasa ng Biblia? Anong i-declare mo kung wala kang alam na i-declare? Kaya, ang diablo'y takot na takot kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos.
Kaya again, meditate the words of God and declare God's promises over your life. Number 5, stay fellowship with other believers para ikaw ay mananatiling malaya. Stay delivered. Manatili ka na may ka-fellowship ka laging mga mananampalataya. Kapag ang kakawintuhan mo lagi ay mga unbeliever, maapektuhan ka. Pero kapag ang ka-fellowship mo lagi ay kapwa mo mananampalataya, ang pag-uusapan ninyo ay ang ikatatatag ng inyong pananampalataya. You understand now? Ang ipapayo lagi ng masama ay masama. Ang ipapayo lagi ng mga unbeliever ay puro negative. Kaya kung kayo po hihingi ng payo, lalapit kayo sa mga anak ng Diyos at sila makapagpapayo ng maganda sa ikabubuti ng buhay niyo. Maliwanag ba? Okay, so stay fellowship with other believers. Hebrews chapter 10, verse 25. Now, give up. Sabi niya dito, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another. Huwag niyo daw pong kalilimutan ang pagdalo sa bawat mga gawain. Bagkus magpalakasan kayo sa isa't isa. Yan ang alam ninyo na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So magpalakasan po kayo sa pananampalataya. Kayo po mga kalalakihan, meron tayong men's group. Attend the men's group. Meron pa tayong mga women's group. Meron po tayong mga adults ministry. Meron tayong mga professional group. Meron po tayong mga youth group. Meron tayong children's group. Meron po tayong iba't ibang ministries. Even mga security group, puro Biblia ang pinag-uusapan po nila. Maging sa mga ushering ministry, please involve yourself in the ministry. Maniwala kayo, lalago kayong lahat sa inyong mga pananampalataya. Paliwanag po ba? Alright, kaya stay in fellowship. So early church, doon sa Acts chapter 2, verse 42 to 47, ang mga mananampalataya noon, they devoted themselves in prayer, in teaching, in fellowship. As a result, they grow in faith and remain strong against persecution. Do you want to live in victory? Yes, have fellowship with your kapwa mananampalataya. And the last one, walk in obedience and holiness. Say it again. Isa pa. James chapter 4, verse 7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Magpasakop ka sa Diyos. Palayasin mo ang diablo, at ang diablo ay lalayo sa iyo. We walk in obedience and holiness. Alam niyo ba, obedience to God's word is key to maintain deliverance. Pag ikay sumusunod sa salita ng Diyos, ito yung susi para manatili kang malaya sa tanikala ng kaaway. Yes. Ano pa? If you return to sin, you give demons a legal right to come back. Pag ikaw daw po ay bumalik sa kasalanan, binigyan mo ng karapatan ang diablo na bumalik sa iyo. Everybody say, I hate the devil. I hate sin. So, manatili ka sa Panginoon. Don't give legal right na bumalik ang diablo sa buhay mo. So again, obey the words of God. Naalala nyo sa John chapter 5 verse 14, may pinagaling si Jesus Christ po doon. Doon po sa pool of Bethesda. Nung gumaling na ito, nagkita sila uli. Ang sabi nung pinagaling niya, salamat po dahil ako po'y pinalaya po ninyo. Ang sabi ng Lord sa kanya, okay,
stop sinning. Anong sabi ni Jesus Christ? Stop sinning or something worse may happen to you. Kita mo? Si Jesus Christ po ang nagpaalala. Huminto ka na sa pagkakasala, baka ikay muling, baka mas lalong grabe ang mangyari sa iyo. So ibig sabihin pala, kasalanan ang nagiging pintuan para ang dyablo ay makapasok sa iyo. So, stop sinning. Again, kaliwat kanan, sabi mo, stop sinning. Okay, so this shows that sin can invite greater problem if we are not careful. Ito yung nagpapakita na ang kasalanan ay nag-iimbita ng matinding problema kapag hindi ka nag-iingat. So don't give footholds to the devil. In conclusion, manatili kang matatag sa iyong kalayaan. Stay firm in your deliverance. Dahil ang deliverance is not just one-time event, but a lifestyle of walking in freedom. Ang tawag po dyan ay lifestyle. Nag-iingat ka palagi at ayaw mo na ikay mapasukan muli ng kaaway. Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be a burden again by a yoke of slavery. So huwag ka nang papayag na maalipin ka ng dyablo muli. So, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng ating mga puso, we shut the door of the enemy, being filled with the Holy Spirit, staying in the Word, keeping fellowship, and walking obedience, you will stay delivered and live victoriously in Christ. Amen. Lahat ng in love kay Lord, tumayo. Ang sabi ng awitin, tulungan niyo po ako na kayo ay akin pong masamba. Sa oras na ito, alam mo ang sarili mo. Alam mo kung ano ang kasalanan mo. Alam mo ang araw-araw mong ginagawa. Alam mo din kung nasa alipin ka pa ni Satanas. Alam mo din kung nasa alipin ka pa ng bisyo. Alam mo din kung nasa alipin ka pa ng anumang kasalanan. Alam mo din kung ano ang laman ng puso at isipan mo. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. Hindi man alam ng ibang kapwa mo, alam mo yun. At alam ng Diyos yun. Sumunod na kayo sa Panginoon. Ibigay niyong lubos ang buhay niyo kay Jesus upang kayo'y makapamuhay ng may pagtatagumpay. Mahalin ninyo ang ating Diyos na buhay at magtiwala kayo sa ating Diyos. Help me live to worship you, God. Shall we sing this song? Thank you, Lord Jesus. Help me live to worship you. Help me live to honor you. Help me live to honor you. Help me live to know you more. Help me live to know you more. Lord, you alone will I adore. Lord, you alone will I adore. Take me by your hands.
Take me by your hand and lead me to your will. I can't live without you. I can't live without you. Oh Lord, I trust in you. In you. I trust in you. I trust in you all of my days. I trust in you all my ways. All of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you. In all your promises. You'll never leave me nor forsake. Nor forsake. Help me live. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Come on, awitin ito na galing sa puso. Sing this song as your prayer. Do it. To know you. Lord, you alone will I adore. Lord, you alone Will I adore. Take me by your hands. take me by your hand And lead me to your will. and lead me to your will. I can't live without you. I can live without you. Oh Lord, I trust in you. Oh Lord, I trust in you. Oh, I trust in you, God. Trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. God, I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Oh, lift up your hands. Sabi mo sa Kanya, Lord, I trust in you always. 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 I trust in you. Oh. Sige, sabihin mo, I trust in you. All of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you in all your promises.
You'll never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Pumikit po kayo. This time, ikaw na nagtitiwala sa Diyos. Kung naalala mo ang mga bagay na hindi mo nasusunod ang salita ng Diyos, nagkukulang ka ng pagbabasa ng Biblia, nagkukulang ka ng pananalangin, even nag-iisip ka lagi ng pangit sa kapwa mo, o hindi pa nagbabago ang buhay mo, ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Dahil ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon, ang pagkakaroon natin ng iba yung tagumpay sa mundong ito. Lalabanan mo ang dyablo. Ang dyablo'y lalayas sa'yo. Lalayo sa'yo. Just humble yourself before God. At itataas ka niya. Come on. Hingin mo ng tawad. Ang alam mong nasa puso mo na hindi tama. At itakwil mo ang lahat ng yan. Lahat ng pangit sa isipan at puso mo, itakwil mo ito. In the name of Jesus. 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 Habang humihingi ka ng tawad sa Panginoon at inaayawan mo ang lahat ng pangit sa puso't isipan mo, ang Diyos naman ay nakikinig sa prayer mo. At sabihin mo ngayon, Panginoong Hesus, linisin mo po ako ng banal mong dugo sa lahat kong kasalanan na naiisip ko, nasasalita ko, laman ng puso ko, mga nagagawa ko. Please forgive me. Cleanse me with your holy blood. Lord Jesus, maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang manahan sa puso ko. Tulungan mo ako, Panginoon, mamuhay ng may kabanalan. Salamat dakilang Diyos. Tulungan niyo po ako na manatiling malaya in the name of Jesus. O ngayon, itakwil mo ang lahat ng pangit sa buhay mo. In Jesus' name, itinatakwil ko. Come on, sabi mo, itinatakwil ko. Lahat ng pangit sa buhay ko. Itinatakwil ko. Masamang ugali, masamang bisyo, maling kinagisnan, maruming pag-iisip, galit, puot, hinanakit, itinatakwil ko sa buhay ko. Pangit ng pananalita. In Jesus' name, itinatakwil ko. At ikaw, Satanas, sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan sa buhay ko. In Jesus' name, ang buhay ko nakahandog kay Jesucristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, punuin niyo ang puso ko ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng tagumpay, ng kabanalan, ng kasaganaan. Lord, tinatanggap ko ang mga promises mo. In Jesus' name, I am strong and healthy in the name of Jesus. I have amazing victory. My family is blessed. Lahat ng hanap buhay ko ay blessed. I am victorious in the name of Jesus Christ. Lord, fill me with your wisdom. Punuin mo ako ng karunungan.
at kabanalan. Salamat po. I am blessed. In Jesus' name. Ako na lang mag-pray. Mamuhay kayo ng punong-puno ng tagumpay at katapatan, puno ng kauhawan ng salita ng Diyos at patuloy na maging masaya sa paglilingkod sa Diyos na buhay. You are declared so we're blessed today. Stay delivered, manatiling malaya sa anumang tanikala ng kaaway. At kayo ay malayang mabuhay ng may kabanalan sa Diyos. In Jesus' name, everybody shout and say, Amen. And amen and amen. Praise the Lord. Kamayan mo ang katabi mo. Sabi sa kanya, congratulations. Congratulations.